Matapos ang naipamalas na lakas ni Yuji kay Mahito, ngayon lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 23 ng Jujutsu Kaisen Modulo ay sa wakas, mawitness na natin ang pasilip sa mga sumunod na eksena matapos ang pag-brainstorming ni Yuji at Maru sa kanilang gagawin dito sa mundo o sa mga tao sa Japan, na kung saan dito niya rin matutungyan ang isang surprising scene mga kaibigan. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po full chapter review, meaning ang mga impormasyon na ilalahad ko ngayon ay hindi pa accurate at subject to change pa lamang. Kaya may na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena dito kina Maru at Tsurugi na patuloy na nag-uusap. Nabanggit dito ni Yuji na halos imposible daw na mawala ang curse energy sa lahat ng tao sa mundo. Kasi kahit na ang curse energy ay almost eksklusibong matatagpuan raw sa mga Japanese people, ay may curse energy pa rin daw na matatagpuan sa mga tao outside sa Japan. Kaya minsan ay may mga curse spirit pa rin daw na nag-manifest doon. At occasionally may malakas din daw ng mga curse spirit ang lumalabas outside sa Japan. Dado pa ni Yuji na dahil sa mahinang curse energy lang ang naglilik sa ibang bansa, ay ang mga weak na curse spirit na kagaya dito sa Japan ay hindi raw nabubuo at nasi-shape talaga dun sa ibang bansa. At simula raw nung naisa publiko naman ang tungkol sa curse spirit na nagre-reside lang daw ito sa Tokyo, ay ang mga curse energy na nag-leak sa ibang bansa ay namamanifest naman into a curse spirit dito lamang sa Tokyo mga kaibigan. Which means kahit nawalain pa raw nila ang curse energy sa mga tao dito sa Japan, ay ang curse energy ng mga tao sa ibang bansa ay magmamanifest lang din into a curse spirit dito sa Tokyo. Kaya kailangan na ang mga tao sa buong mundo ay ang dapat raw talagang maging subject sa curse energy removal. Sapagkat kung mga tao lang sa Japan ang kukunan lang ng curse energy, ay sa tingin ni Yuji ay may maliit pa rin daw na curse energy na marirelease ang mga Japanese people similar sa mga tao sa ibang bansa, na although maliit lang na curse energy ay makapag-manifest pa rin ito ng curse spirit. Though liliit na lang daw ang bilang ng mga curse spirits sa Japan, that's for sure ayon kay Yuji. Mention din dito na ang curse energy removal na kanilang gagawin ay hindi raw pala magiging kagaya sa Kinamaki Otoji, since nakakaiba raw ang heavily restriction sa kanilang gagawing curse energy removal. Meaning, ang curse energy removal na yan ay hindi pala completely magpapa-remove sa curse energy ng isang tao to the point na zero curse energy na raw talaga ito, katulad kina Toji. Now, ayon rin dito na dito na raw papasok ang problema. Dahil sa since na posible pa rin ma-manifest ang curse spirit kahit na napakaliit na lang ng curse energy ng mga tao sa buong Japan after sa curse energy removal, ay posible na may malakas pa rin daw ng curse spirit ang mabubuo over time. At kung wala ng sorcerer na mag-i-exist during that time, kasi ginawa na nga nila ang curse energy removal, ay sino pa ron tatapos sa mga to? Although dahil sa long lifespan ni Yuji ay maaaring si Yuji ang magsisilbing tiga-exercise sa mga curse spirit na posibleng ma-manifest in the future, at magagawa niya ito for a long time. However, naisipan din nila na bakit ang issue na lang daw sa pagme-mistaken ng mga Simuyan sa mga curse spirit bilang Kalyan ang i-address nila rito, na bakit daw kaya parehas lang sa Kalyan ang nararamdaman ng mga Romilians pagdating dito sa curse spirit. Nabanggit dito mga kaibigan na ilalagay pala ni Maru dito sa room na ito ay ang mga necessary lang sa harmony na kanyang gustong makamit. At in addition ay nabanggit din dito si Tengen na isang immortal at naging parang curse spirit, si Chosoden na isang hybrid na lahat sa kanila ay mukha o parang curse spirit pero hindi naman daw sila masama, na parang ganun din daw mga Kalyan. At during sa conversation dito mga kaibigan ay it is also revealed na ang possible reason na hindi inaatake ng mga Kalyan ang mga Romilians ay dahil sa magkapareho raw pala ang kulay ng kanilang soul. Kaya may gagawin sila dito mga kaibigan sa pag-iba sa shape ng soul para mawala ang curse energy sa mga tao sa Japan, pero not completely, at pag-iba naman sa mga kulay ng mga soul sa mga tao pati na sa mga isisilang pa lamang para ma-address ng issue ng mga curse spirits at Kalyan. Kasunod yan ay may nangyaring off-screen mga kaibigan, sapagkat it is revealed na nag-interfere si Maru sa laban ni Dabora at Mahoraga. And in this scene ay using Maru's curse technique ay somewhat trinansport si Dabora sa Africa para makuha ang black rope na may kakayahang magpawala sa sumpa na nailagay ng discounted chieftain sa kapatid ni Dabora. Inireveal dito na aalis na lang daw si Dabora para manalify ang ritual nang di na tuluyang mamatay si Yuka, which implies na di pa napatay ni Dabora si Mahoraga. Kaya gamit ang kapangyarihan ni Maru ay nagawa nilang mawala ang sumpa na nasa katawan ng kapatid ni Dabora at makaalis na si Dabora kasama ang kapatid nito sa Simuya. So babalik na si Dabora sa Simuya, na ayon pa rito ay nag-iba na rin daw si Dabora at mas naintindihan na raw nito ang pagiging isang warrior o sorcerer. Matapos yan ay nagpasalamat naman si Maru kay Yuji habang parang hinihil na ni Maru sina Cross, Usame, Yuka at Tsurugi gamit ang kanyang curse technique. Kasabay niyan ay nagpaalam na sa isa't isa itong dalawa at sinabihan ni Maru si Yuji na ipapaubayan na lang daw niya kay Yuji ang iba pa. At dito na nila sinimulan ang kanilang plano. May kita naman na ang mga liwanag ay nagsipaglabasan sa mga curse spirit na parang ang kanilang soul ito, habang si Maru ay
ay nakatingin sa isang dimensyon habang inaalala ang mga salita na malaking kasalanan na raw ang kanilang gagawin ngayon. Matapos yan ay dumating naman si Cross, Yuka at Churgi at silang apat ang naging success sa kanilang gagawing pagkakaisa. Umiyak naman si Maru kasi sinamahan siya nitong tatlo, sabay dito na niya sinimulan ang kanilang gagawin mga kaibigan habang nagsipaglabasan na ang mga soul. Now bago tayo mag-jump into conclusion ay medyo confusing ang ilang parts dito with all the rough translation at scenes na halos off-screen mga kaibigan. Kaya abangan nyo na lang ang full chapter review natin para sa chapter 23 nitong Jujutsu Kaisen modulo na medyo controversial dahil sa confusing scenes. Nang sa ganon ay mas maintindihan natin mga kaibigan sa kung ano nga ba talaga ang napagpasyang goal nila Maru, ang mga nangyayari dito at marami pang iba ng mga questionable scenes na nagpapakonfuse sa atin ngayon kasi kulang pa ang mga eksena at paliwanag dito. Kaya tutok lang kayo sa full chapter review natin mga kaibigan kasi dito na natin tatapsin yung video. Kaya may kung gusto nyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.